loving God and loving neighbor. This brother, isa siya sa mga i-inspire sa akin. Isa siya sa mga taong i-inspire ko. Kaya ako nandito ngayon sa akin. Isa siya sa mga dahilan. And isa din siya sa pinakakuha akong kalbo sa awali. Isa siya sa mga sabi sa akin. Sige, without further ado, I would like to give the floor to our own brother Agnew Kibas. Totoo bang gwapo? Totoo bang gwapo? Oo. Napansin ninyo si Brother Kevin kalbo po, di ba? Kasi po, ako kalbo. Tapos yung iba rito kalbo. Gusto niyo malaman kung bakit kami kalbo? Taas nga po yung kamay. Gusto mo kalaman? Isa lang yung nagtaas ng kamay. Oh. Ayaw niyo malaman bakit kami kalbo? O, 3, 4. 5. Okay. Mamaya sasabihin ko, kaya kailangan makinig kayo sa talk namin. So, natapos niyo na po ba yung talk number 1? Taas nga po ng kamay nung nakatapos na ng talk number 1. Okay. Wala. Meron pong link. Yan. Talk number 2. Noong last week. Okay. Tinitignan ko kung natapos ng mga DJL yung mga ano ninyo. Makeup session. Talk number 3. Okay. So, mga DJLs, yung mga makeup po nila ha, huwag po natin kalimutan. So, ang talk number 1 po, in-explain sa atin ang God's love. At yung talk number 2 naman po ay in-explain kung sino si Jesus Christ. Talk number 3 naman po, in-explain sa atin ang repentance and faith. Bilang sagot po natin sa God's love na binigay sa atin. Ngayon, sa talk number 4 naman po, ang tanong, ano naman yung dapat nating gawin? Diba? After ng ating repentance and faith, ano na yung dapat nating gawin? Sino po ba rito ang Christians? Pakitaas nga po yung kamay. Mga Kristiyano? Mga Kristiyano, yan. Sa mga participants, sino po yung hindi Kristiyano? Taas ang kamay. So lahat Kristiyano, no? So yung Kristiyanong participant, taas nga po yung kamay. Bakit ayaw ninyo magtaas ng kamay? alam niyo ba't ko pinapataas yung kamay ninyo? Kasi ito yung oras na nakakantok. Amen? So, gusto ko marinig ninyo yung talk nang hindi kayo naantok. Kasi kapag kayo nakatulog, alam niyo kung ano mangyayari? Maistorbo ninyo yung katabi ninyong natutulog. Kaya huwag kayong matutulog at huwag kayong aantokin. Amen? Ayan. Mabagal ang ano. So, ito po ang aking pamilya. Ayun po ako. Nung mahaba pang buhok. Ito po yung nakabitag sa akin nung kabataan ko. At ang aming panganay, babae po yan. Ilang taon na, babe? 23? 24. Tapos yung pangalawa po, 24 less 6, 18. Tapos yung pangatlo, 18 less 3, 15. Tapos yung bunso po, 15 less 6, 8. Okay, 8. So, sa awa ng Diyos, 4 lang. Hindi na kami binigyan ng 5. Kasi yung insurance hanggang 4 lang daw. So, hindi na umabot sa 5. So, bago po yung talk ko, ito po muna yung itatanong ko. Ano yung gagawin ng mga Christian? So, una ko pong tatanungin muna yung mga brothers. So, yung mga sister, wag muna sasagot ha. Brothers lang muna. Napakita ko yung picture. Tapos, sasabihin ng mga participant natin brothers kung ano yung gagawin nila. Ayan. Meron kayong nakitang homeless, gutom. Brother Herbert, anong gagawin mo? Bibigyan ng food. Brother, anong gagawin mo? Bibigyan ng tubig. Bro, anong gagawin mo? So, bibigyan nila. Okay? Yung susunod na picture, yung mga sister naman po ang sasagot. Okay? Yung mga brother, huwag kayong maingay ha. So, merong hot news tungkol kay ate. Tapos nakita ninyo yung iba ninyong kasamahan, nagkwekwentuhan na tungkol kay ate. Ano naman ang gagawin nyo?
Sister. Natawa at napaisip. Anong gagawin natin, ate? Tatanungin ko kung okay lang siya. Patanungin si ate. Yung nag-iisa doon kung okay lang siya. Sister? I-ignore tong mga to. Okay? So, sino i-deadma mo, sister? Yung mga Ito, itong apat na to. Sasabihin? Sasabihan? Yung asawa ko, anong gagawin mo? Yun. So, yun. Diba? Ganun. Yun yung tunay na sagot. Diba? Share the news. Yun yung mga normal na ginagawa ng mga sister. Pero mamaya, sasagutin natin yan kung ano yung dapat gawin after po ng talk. So, pababasa ko po ito para sa inyo lahat, mga participants, sabay-sabay po. Jesus ang napakahulog in the greatest commandment. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest and the first commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. The law and the prophets repent of this commandment. Ang haba po, di ba? Sino kaya makakasaulo nito? Mahaba? Taas ang kamay yung nahahabaan. Isa lang. So, yung mga hindi nagtaas ang kamay, pakipikit po yung mata, tapos pakibasa po. Natawa. Okay? So, loving God and loving neighbor forms inseparable core. Ibig sabihin, lagi pong magkasama. Pero bakit? Ipapaliwanag ko yun sa inyo. Our action will show our love. Our love is actually God's love. Kasi wala naman po si Jesus dito. So, kaya po, inihabilin niya sa atin to para tayo ang gumawa. To show His love to other people through us. Yan po yung kabuuan ng talk for today. At ngayon, i-breakdown po natin siya. So, loving God is our highest ideal. So, loving God, ito po yung tatlo. With all your heart, with all your mind and soul, and your full strength. So, with your heart, loving God with all your heart. Kapag sinabi po kasing heart, normally ito po yung nagto-talk about yung mind and will. Ano ba yung kabuuan natin sa person? Titigan nyo nga po yung nasa kaliwa o nasa kanan ninyong katabi. Titigan po ninyo. Gising pa po ba? Yun, may kumalabit. May kumalabit. So, titigan po ninyo yung katabi ninyo. Yung nasa kaliwa o nasa kanan po ninyo. Ano kaya sa tingin ninyo yung nasa heart niya? Ayan. Ngumiti lang. Okay? So, kapag sinabing love God with all of our heart, means yung heart natin, yung mind natin, alam natin na i-commit natin yun para sa Kanya. Sino po sa atin yung may asawa? Pakitaas nga po yung kamay. May mga asawa? Yan. Kayo ba ikinumit ninyo ang sarili ninyo sa asawa ninyo? Siyempre? Sigaw nga ng malakas, siyempre, yung nakakumit. Nakangiti ka, ha? Nakangiti ka. So, parang ganun din. Ang ating heart, kapag sinabing for Jesus, dapat nakakumit. Ibig sabihin ng nakakumit, hindi parang may nakita lang na iba, babalik at gagad yung lilingong kagad sa iba. Kapag sinabing nakakumit, para sa Kanya lang. Wala dapat iba. So, paano natin ipuput ang God first and foremost sa ating life? So, kailangan mag-decide tayo na, yes, I will love Him. Yes, I will follow Him. Decision ko yun. Hindi pwedeng
gagawin ko siya pero hindi pa ako sure or hindi pa ako nagde-decide na gagawin ko siya. 'Di ba? Kayo ba, pag tinutukan kayo ng baril, tapos sinabihan kayo, pakasalan mo yung anak ko, masasabi niyo bang true love yun? Hindi, di ba? Pero pwedeng eventually afterwards, maging true love yun. Di ba, babe? Oo. Wala naman akong sinasabi. Di ba? Kayo talaga mga sister, oh. Wala naman akong sinasabi. Nagtatanong na kaagad kayo. Akala ko ba pagsasabihan niyo sila ng ano? Ignore the truth. Okay? So, if you love me, you will keep my commandments. So, sino yung nakakalam ng 10 commandments? Taas po yung kamay. By heart. 1, 2. Nagtatas ka, sister? 3. Nagtatas ka, bro, no? Oh, hindi. So, 3, 4. Yung short version ng 10 commandments. Yung 2 commandments. O, sino nakakasaulo? Yan. Dapat, yung 2, hindi dapat sinasaulo. Dapat, isinasagawa. Okay? So, kung tayo ay committed sa Kanya, we need to develop a personal relationship with Him. Bakit kailangan natin ng personal relationship with Him? Kung natatandaan ninyo, okay? Kung natatandaan ninyo, tayo ay anak din ni Lord. Diba? Tayo ay magkakapatid. So, I will be the father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. So, kung tayo ay anak niya, ano ba dapat ang relationship ng father and children? Ini-ignore nyo ba ang magulang ninyo? Dapat mga i-ignore ang magulang? Hindi, di ba? Dapat nga, nagfa-follow tayo sa magulang natin. Dapat, kumo-connect tayo sa kanila. Ang pinagkaiba lang, kay Lord, hindi naman tayo pwedeng mag-friend request o kaya mag-send ng message sa Messenger or sa WhatsApp, di ba? So, paano tayo makakakonect sa Kanya? By spending time with Him. Through what? Prayers and scripture reading. Very basic. Kasi kapag tayo ay nagdadasal, tayo ay nagbabasa ng scriptures, yung message niya, pwede nating makuha. Kapag tayo nagbabasa ng Facebook, makukuha ba natin yung message niya? Hindi, di ba? Makukuha natin yung nangyayari doon sa babae na pinost ni sister. Yun yung makukuha natin. Chismis. Next, loving God with all your mind and soul. So pag sinabi namang with all your mind and soul, ito naman yung ating mind and soul. Ito naman yung ating mind itself. Ano yung nilalaman ng isip mo? Okay? So request ko po pakisarado yung mga mata ninyo. Wala akong nakikitang nakadilat, ha? Ano yung first thing na nasa isip ninyo? Okay? Open yung mga mata. Okay? Yung iba, ang unang nasa isip nila yung asawa nila. Yung iba, ang unang nasa isip nila, yung trabaho nilang hindi pa natatapos. Kasi bukas makikita nila yung project nila. Makikita nila yung boss niya. Yung iba, naisip nila kung ano yung nakasulat dun sa Facebook, yung chismis ni ate na ipinost. Diba? So, yung laman ng ating isip, actually, depende kung ano yung normaling ginagawa natin. So, if we love God with all our minds and soul, kailangan daw, di ba, ang mind natin is clean and holy. Ibig sabihin, wala tayong iniisip na kagaya ni ate na hindi niya naman alam yung istorya, ipinost pa, tapos nagpa-like pa dun sa post niya. Huwag ganun, ate. Okay? Free from evil and impure thoughts. So, ano ba yung mga example ng impure thoughts? Yung mga brothers, maraming alam sa ganun eh. Yung impure thoughts. So, sample. Ito yung nasa Bible. But I tell you, anyone who looks at a woman
lustfully has already committed adultery with her in his heart. Inisip mo pa lang, brother, may kasalanan ka na. Ganon din ba kaya mga sister kapag naisip pa lang nila na i-share ko sa Facebook tong post na to, kasalanan na rin kaya yon? Nag-isip ka pa lang ng masama, kasalanan na. So, iba yung gumawa ng masama sa nag-isip pa lang ng masama pero hindi pa gumagawa ng masama at saka dun sa walang ginawa. Eventually, later on, makikita ninyo sila pare-parehas. Free from uncharitable thoughts. Hindi yan yung hindi ito yung thoughts na, anong tawag dito? Hindi ito yung tungkol sa pagbibigay. Ito yung nasa Bible. Mga participants, basa po. Judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. From Matthew. So, yun po yung sinasabing uncharitable thoughts, yung inassume kagad natin, nag-jump na kagad tayo ng conclusion. Nag-iisip pa lang tayo. Kumbaga, yung mind natin, wala pa tayong action, yun na yung laman. Kaya kailangan free tayo sa ganyang thoughts. Free from suspicion that is a strange relationship or yung something na nakakapag-break ng relationship. Ito, may papabasa ako sa inyo isa. And free from worries, knowing that God will take care of us. So, kapag ang mind natin and soul is sa Kanya, yan dapat ang laman ng ating mga minds. Free dun sa mga bagay na hindi dapat natin na nasa isip. At ang ating mind believes that He will always be there for us at the time that we really needed the most. Hindi yung nagduda na kagad tayo, lumayo tayo sa Kanya, imbis na Siya yung nilalapitan natin, sa iba tayo napalapit. Now, be careful in the use of media that can influence our minds. Kung natatandaan ninyo, bago ang internet of time, sino po sa inyo yung nakaabot pa sa inyo mga lolo't lola? Amen. Swerte pa yung mga umabot sa mga lolo't lola natin. Bakit? Ask me why. Hindi ba yung mga lolo't lola natin, kahit pa paano merong itinurong good value sa atin? Na most probably, hindi nga natin napakinggan sa ating mga magulang? Paano pa kaya yung current generation? Kasi, nung wala pang media, ang naituturo lang sa atin, yung alam nila. Ako, nasa panahon ko, nauso na yung dyaryo eh. Nung kabataan ko, alam din siguro ng mga ibang brothers dito, na nagbabasa ng Abante Tonight. Dami na pangiti. Bakit? Anong meron sa Abante Tonight? Ba? Sa likod, nandun yung result ng PBA. Dun sa mga tumaya ng ending. So, alam lang natin yung nangyari dun sa basketball court dahil sa dyaryo. Ngayon, ano nang nangyayari ngayon? On the same time na naglalaro sila, live, napapanood ninyo. Pati yung nangyayari sa US, alam na ninyo. Minsan nga, nagugulat ako, sabi ng asawa ko, may lindol sa Pilipinas. Sabi ko, paano mo nalaman? Kasi nasa GMA News. So, ibig sabihin, ang media, open na sa lahat. So, ang tanong, ano yung titignan ninyo dun? Diba? Kung nag-i-spend kayo ng time dun sa mga negative thoughts, ano kaya yung pwedeng pumasok sa isip ninyo? Negative thoughts din, di ba? Pero kapag ang laging nasa mind ninyo yung mga positive thoughts, something good, mafe-feel yung mind ninyo ng positive thoughts kasi hindi ninyo alam yung mga negative thoughts. So, what we read, what we watch, what we listen to, and what we hope for can help us become better Christian. Si Brother Al, dati ano yung binabasa mo sa Abante Tonight maliban dun sa likod? Yung sa gitna. Ayun, yung kasama ng comics, di ba?
Yung kasama ng comics at saka nung yung labing section doon. Sino yun? Sino, brother? Sino? Si Serex. Si Serex daw. Tontuwa si Brother BJ, di ba? Ba't nga hindi nyo na binabasa yun? Ha? Kasi wala naman nang nagbabasa ng dyaryo sa inyo, di ba? Wala nang nagbabasa ng dyaryo. So our decision and choices must be guided by God's word and not by the way of the world. Kasi iba yung uso, iba yung nasusulat. So, normally, sa mga younger generation, madali silang madrive ng social media. Pero sa ating mga adults, at least kahit paano, nakokontrol natin yung time natin, nakokontrol natin yung effort natin. Sino rito yung nakakapag at least Facebook ng 1 hour per day? Taas ang kamay. O wala. Come? Ha? Half day daw, half day. 4 hours. Wala pa rin. Siguro ang gamit nila, yung isa yung TikTok. TikTok. Okay. Pakibasa nga po lahat. We love God, being at His bosom for His purpose and by thinking ways to serve God. So, ito yung keyword dyan. To serve God. So, paano kaya natin siya mapagsisilbihan? Dito na papasok yung loving God with all your strength. Although doon sa binasa natin kanina, di ba, hindi naman sinabing with all your strength. Ang sinabi lang, your heart, mind, and soul. Pero, para maipasa natin yung love na ibinigay niya sa atin at may paramdam sa iba, kailangan natin gamitan ng strength. Dito na papasok yung service. So, loving God with all our strength means giving God our time, our talent, and treasures to glorify God. Tanong, sino po sa inyo yung may talent? Pakitaas nga po yung kamay. Sa mga participants, sino po yung may talent? Walang talent? Hindi ko naman kayo pasasayawin dito. Okay? Narinig nyo ba kanina yung music meme? Maganda ba yung kanta nila? Maganda ba? Totoo? Maganda? Okay. Brother BJ, maganda daw. Pero kapag sila pinakanta nyo ng isa-isa, pag wala sila sa simbahan, iba yung boses nila. Pero kapag nasa simbahan, praise God. Kasi yung Holy Spirit, katulong nila sa pagkanta. Amen, mga sisters? So, yun yung isa sa mga example kung saan yung talent nila, isinishare nila kasama ng kanilang time. Meron akong kilala, meron tayong mga participant ngayon, di ba? Nagsiserve sila sa church. Itong mga kasama natin sa CFC, ganun din, nagsiserve sa church. At yung iba nga, nandito today. Yung iba rito, nag-practice sila ng Tuesday o Wednesday? Wednesday. Tapos yung iba, meron silang participants na ginagawa ng talk every Tuesday. Gulat kayo, no? One-on-one nung some other days. Yung iba nga, gabi pa. Parang may nagsabi nga sa akin kagabi, meron silang ka-one-on-one ng 10 p.m. ang schedule nila. Sino kaya yun, no? Sino kaya yung 10 p.m.? So, normally, yung mga matatandang katulad namin, pag 10 p.m. natutulog na. Kasi hindi na magigising ng umaga. Okay? Magigising na tanghali. Yun. So, alam ba ninyo yung parable of the talents? Okay? Jesus teaches us that if we do not use our God-given talents for the kingdom of God, then whatever talent we have will be taken away and given to those who use them rightfully. Kaya yung talent po natin,
na ipinahiram niya sa atin, it's better to use it for His purpose. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in its various form. So baka marunong kayong maggitara, marunong kayong kumanta, marunong kayong sumayaw, pinagpala kayo at matalino kayo, binigyan kayo ni Lord ng maraming pera, i-share naman ninyo. Okay? Then, kapag love na ninyo siya with all of your hearts, with all of your mind, soul, and strength, the next question is, paano nyo i-apply? Apply po natin yan sa neighbor. So, ang sabi, ang nakasulat doon, loving our neighbor as ourselves. Titigan nyo nga yung katabi ninyo. Inaway nyo na ba yung katabi ninyo? Yes? Diba? Ngayon, imagine ninyo, nakatingin kayo sa salamin, tapos inaaway ninyo yung sarili ninyo. Diba? Yan yung sinasabing loving your neighbor as yourselves. Kaya next time, huwag na pong awayin yung katabi ninyo. So, paano naman natin to gagawin? Our perfect models for loving God are Jesus and Mary. Bakit? Alam natin kung kilala natin si Jesus, alam natin yung sacrifices niya. Alam din natin si Mary kung paano siya nag-yes. Okay? So, meron din siyang sacrifice. Tayo, hindi naman tayo hinihingan ng ganong klaseng sacrifice. But, ang teaching sa atin ni Lord is, love as Jesus loves. I give you a new commandment. Love one another as I have loved you. So, you also should love one another. Ano yung commandments natin ni Jesus? As I have loved you. Hindi lang love your neighbor as yourself, but love your neighbor as Jesus loves us. Paano ba niya tayo minahal? Kagaya ng sinabi sa talk number 2, He sacrificed Himself. So mabigat, di ba? Mahirap yung hinihingi niya sa atin. So, who is my neighbor? Sino yung nakakaalala ng kwento ng The Good Samaritan? Taas ang kamay sa mga participant, yung nakakaalala. Don't be shy. Hindi mo siya sister narinig? Okay. Ipapakwento ko sa DGL mo, ha? Pabibigyan kita ng separate na session. Papakwento ko yung kwento ng The Good Samaritan. So, ang summary lang po ng sa Good Samaritan is, Jesus took pain describing in great details the Samaritan's specific actions. Ang pinag-uusapan po doon is, ano yung ginawa, hindi yung ano yung naramdaman ng Good Samaritan. To help the victim. So, approach the victim. Nag-effort. Poured oil and wine. Bandaged him. Lifted him up. Took him to an inn. Cared for him. In order to convey the message that being neighbor entails doing things and not merely wishing others well. Hindi lang sa salita, kailangan merong action. So, loving God with your mind and with your soul, and to show that to others, you need to take action. Kaya nga po, ang tanong, ask yourself, am I being neighbors to others? O kayo lang yung parang si sister na nagpo-post sa Facebook ng istorya ng iba? Okay? We can love our neighbor just as Jesus loves. Just as Jesus loves, we become gift to others. Meron akong kwento nung minsan kami ay nag-travel, saan bansa yun, be? Sa Maldives. Nung papunta na kami sa island na dapat saan kami naka-check-in, merong bagyo. Hindi kami makaalis. Hulaan ninyo sino yung tumulong sa amin. Christian ba ang tumulong sa amin? Hindi.
Muslim. Tinulungan kami, isinakay kami sa bangka na pangpalengke kasi yung bangka na yon tatawid dun sa island na pupuntahan namin. So, anong ibig sabihin nun? When we love our neighbor just as Jesus loves, regardless kung ano yung religion nun, regardless kung anong nationality nun, hindi natin tinitignan kung sino yung tao, gagawin lang natin yun for the sake ng ano yung nasa mind, ano yung nasa soul natin. Ganon ang ginagawa nila. Considering hindi sila umattend ng training ng CLP. Yun din yung same mindset na itinuturo natin sa inyo, para sa atin, sana lahat, gawin din natin. Okay? So, ngayon po, tatawagin ko na yung sharer for this talk. Importante po siyang figure kasi siya po yung una naming leader at sa hindi po nakakaalam, ako po ay isa sa mga pasaway na participant. Okay? Kayo, binibilang ko kung ilang araw ko na kayong nakita rito. Ako, hindi yata ako umattend ng first, second. Huwag mong ikwento mo lahat. Mamaya kalain nila talagang pasaway na pasaway ako. Pero ang ibig kong sabihin is, kung kayo po nandito nakikinig, mas may brighter future po kayo kumpara dun sa hindi nakinig na katulad ko. So, tawagin ko na po ang aking nanay, Nanay Maylin Karangan. Thank you po. Magandang hapon. Yan. Kumusta naman kayo? Mabuti. Ako hindi. Ninenervyos yata ako. Okay. Bago ang lahat, congratulations. Ay, nga pala. Sabi sa akin ni Albi, Nay, diyan ka lang para makita ka. Oo, artista ako ngayon eh. Yan. Okay. Pasensya na, may kodigo. Bago po ang lahat, congratulations to each and every one of you. Kasi natapos nyo na yung first module. Galing, no? Galing ni Lord. Kasi tinatouch niya kayo para matapos yun. So, ngayon, nandito na kayo sa exciting step. Module 2. The authentic and spirit-filled with Christian life. Sabi ni Daddy, ng asawa ko, Mami, pag ikaw nag-share, huwag kang mag-talk. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung sarili ko. Ang hirap kayang magsalita rito sa harap, tapos mag-share ka, tapos hindi ka magtutok. Di ba? Anyway. So, bigyan nyo lang ako ng konting time. Minsan narinig ko sa isang pari. Sabi ng pari, kapag daw ang sermon niya ay maikli, it moves your heart. Sarap pakinggan. Pero, pag humaba na yung sermon niya, it moves the chair. So sana, mamove ko yung heart ninyo. Yeah. Sharing na to, ito na. So, loving God and loving your neighbor. Wow, ang bigat ng utos ni Lord, no? Ang bigat sa dibdib. Ay, ito kasi yung tinuko, kaya ang hirap mag-share. Anyway, I want to take this moment to share my own journey, my life before CLP and my life after being touched by this community. Okay. Before, I was what I call an ordinary Christian, o sa tawag ng mga CFC, outstanding Christian. Yun daw yung mga nasa labas na nagsisimba pag nasa Pilipinas. So, in our faith, we often see a distinction. There are those who just go through the motions. Ito nga yung tinatawag na outstanding Christian, ordinary Christian. So, and then there are those who are fully, powerfully, galing, no? Fully na, powerfully, and empowered by the Holy Spirit.
ito yung nag-touch sa akin. Sabi ni Daddy, huwag ka muna magsalita ng Holy Spirit. Wala pa yung Holy Spirit eh. Eto na nga, may Holy Spirit na nga ako ngayon eh, di ba? So, as ordinary Christian, ako yun, ha? My approach to God was mostly just attending Mass. Occasionally. Occasionally, when I was young, when I was dalaga pa. Pupunta lang ako sa simbahan kasi birthday ko ba? Damit ko eh. Hindi ko alam, kailangan pala magpa-bless. Wala, yun lang natutunan ko nung maliit ako eh. Pupunta lang ako sa simbahan kasi Christmas time. Pupunta lang ako sa simbahan kasi New Year time. Hindi ko nga na-recall sa sarili ko na dapat pala ang pinagse-celebrate o nagpipray yung Holy Week time. Wala kaming ganun. Ang vivid memory ko is parang ang nanay ko, nag-aano siya, yung tawag na nagre-rent ng van, pupunta kayo sa beach. Yun yung, magsasaya kayo. Hindi pala dapat gano'n. Dapat pala. Dito ko yun natutunan sa CFC. So, ngayon, how can I truly love God if I don't really know Him and cannot see Him physically? And when it came to my neighbor, the struggle is similar. How can I truly love a neighbor, especially if I don't even know them? So I remember when I was young, sabi ko nga sa sarili ko, paano ako magmamahal sa mga tao ang hirap mahalin? Diba? Yun nga, sabi nga, there was no communion with God at all. I can't recall, ang malabo yung mata ko ever truly being taught that I was called to love God with passion. Ang alam ko lang nung maliit ako, mahal ako ni Lord. Pero hindi ko alam na kailangan mahalin ko rin pala siya. Yung pala yun. And even more radically, to love our enemies. So, when the moment, me, as a Christian, who is empowered by the Holy Spirit through community, suddenly my whole belief is rooted in that ultimate, non-negotiable command to love our God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength. Diba? Ang galing, no? So when that kind of love takes root here in your heart, everything shifts. Everything's changed. 180 degrees transformed. It becomes natural to learn how to love our neighbor. Kahit na ang hirap-hirap mahalin. Diba? Paano mo mamahalin yung isang taong nag-post sa Facebook? Paano mo mamahalin yung mga taong naaway ka? Diba? Ang hirap, diba? So the guidance of our Lord, our God, that continues giving me, tuturuan kang magmahal kahit sa mga taong alam mo napakahirap mahalin. You will be taught to love even those people you know are very difficult to love. Diba? Think about what the Lord, His final words from the cross. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. This is the heart of it. Forgiveness is love. Nandun na sa puso natin. Kahit alam na tayong tinatapakan na, kahit alam na tayong nasasaktan na, kailangan magdasal tayo, mag-forgive tayo. Yun eh. So, maraming mga bagay na sinabi si Alvin kanina na ganito. There are so many beautiful ways we learn to love God and neighbor, especially through sharing our time. Hindi ko alam kung bakit nagtugma yung share ko sa kanya. Our time
treasures and talents. Diba? Sabi nga, ibigay natin yung time. Pagmamahal yun eh. Yung isang kaibigan lang natin, tumawag sa'yo. Time na yon, gusto ka lang niya kausapin, gusto niya lang marinig yung boses mo, o kaya humingi ng tulong sa'yo. It's already time. That is love. Yung treasures, hindi ibig sabihin pera eh. Minsan nga, pinagagalitan ako ng asawa ko eh. Mami, ba't mo binigay yung isang bagay na yan? Kailangan natin yan. Hindi eh. The Lord already given you enough. Meron ka na. So yung isa nangangailangan na alam mo namang wala. So kailangan, magbigay ka. So that is love. Diba? So ang dami, pati talents. Oh, I'm forever grateful sa taas. Talagang mahal na ako ni Lord. Lahat kami, lahat tayo mahal ni Lord. Bakit kamo? Ang anak ko, dalawa, binigyan sila ng talents. Magkumanta, tumugtog ng gitara. Ganun din yung asawa ko. Kaya lang, tanghali yata ako nung nagising. Nung binigyan sila ng talent, sila lang nakasalo, ako hindi. So, yun nga, ini-encourage nila ako na kahit sintonado ako kumenta, at least nandun ako. Sinishare ko yung time ko, sinishare ko yung love ko sa kanila. Yun yung love. So, ang sarap ng feeling kapag nandun yung love, diba? So, my brothers and sisters, this is the ultimate, sinabi ko na yung kanina, pakinggan niyo ulit, non-negotiable definition of sacrificial love. It is the love we are now being called to live out this world. Starting right here, right now. Love, to love our God, and to love our neighbor. Again, may the Holy Spirit guide and inspire us all as we try to live out the love every single day. May God be praised. Thank you. Salamat po, Nay. Meron pa dapat akong i-share tungkol sa shinare niya, kaya lang dahil hindi niya naman shinare, hindi ko na lang i-share. Atin na lang yun, Nay. Okay? Maraming salamat po. Conclusion! Ito na yung pagtatapos. Alam niyo yung cross, kapag nakita ninyo yung pataas, ibig sabihin yan, loving God. Okay? Pag nakita ninyo yung pagganito, ang ibig naman sabihin yan, loving your neighbors or loving the people around you, loving everyone. Kaya kapag lagi kayo nagko-cross, I love God and I love all the people around me. Yun lang po yung ibig ipaalala sa atin ng cross na yan. So, loving God is impossible without God's grace. Kasi nga po, loving God includes loving those people that is unlovable. Yung mga katulad ni sister na panay post sa Facebook. Yung mga taong mapanira ng puri. Yung mga taong kung magbumanga ay talagang matutulis. Maraming ganong taong mahirap mahalin pero kailangan natin silang mahalin. Kasi yun yung itinuro sa atin. God will give it freely and generously if we sincerely ask for it. Huwag niyo pong hingin sa amin, huwag niyo pong hingin sa katabi niyo. Kailangan po ninyong ipagdasal. So, loving God with all your heart, mind and soul, your strength, at ano yung panghuli? Ano po? Love your neighbor. Ano yung sabi ni Jesus sa atin? Loving your neighbor as Jesus loves. So, yan lang po yung summary ng talk ko. May God be praised. Maraming salamat po. So,